present. And I also see Nabasa ni UP Professor J. Batong-Bakal sa South China Morning Post na balak daw magtayo ng China ng isang automated water base para sa scientific at defense research sa ilalim ng karagatan ng Manila Trench. Ang Manila Trench ay isang oceanographic feature na gumuguhit mula sa Lingayen Gulf hanggang sa isla ng Mindoro sa baybayin ng Kanlurang Luzon. It's going to be operated by artificial intelligence, no? And the scientist interviewed there says that the ideal place would be the Manila Trench. Ostensibly, it's for scientific research purposes. Malapit na ang Manila Trench sa 9-dash line o ang guhit sa mapa ng China na nagmamarka ng mga inaangkin nilang teritoryo sa buong South China Sea. Binasura ng Permanent Court of Arbitration ang 9-dash line pero hindi kinikilala ng China ang desisyong ito. Kaya dapat daw questionin ng gobyerno ang pagtatayo ng China ng automated water base sa loob ng ating teritoryo. Kahit pa raw sabihin ng China na para ito sa scientific research, may ibang motibo ito. Over the long term, no, they will. This is clearly going to be part of their argument to assert later on that they have actual administration and control of the South China Sea. Ang karagatang ito hitik sa yamang dagat pero kumukonti na ang nahuhuling isda roon. Ayon kay Greg Yan ng environmental group na Best Alternatives, nang sirain ng China ang malaking bahagi ng coral reef sa West Philippine Sea para itayo ang mga artificial island, nasira rin ang bumubuhay sa mga isda. Ang isang square kilometer ng coral reef katumbas ng mahigit 50 tonelada ng isda. Mahigit 12 million square kilometer ang kabuang reclaimed area ng China sa West Philippine Sea. Isa lang dito ang Zamora Reef na halos kasing laki na ng syudad ng Maynila. Once wala na yun, wala na. Centuries naman since mag-regrow ang coral reefs. Kaya kung food security raw ang pag-uusapan, sabi ng BFAR, dapat alagaan ang municipal waters o karagatang mula sa baybay hanggang 15 kilometers palayo. Diyan nanggagaling yung mga isda eh. Diyan nag-i-spawn diyan naglilay ng eggs, yung mga million na eggs, yung ating mga isda, di ba? Sabi natin galunggong, di ba? Diyan nag-i-spawn. Tapos pag lumaki sila, nagdadagdag sa fish stocks natin, kung hindi natin mahuhuli yun within municipal water, pag medium to large na siya, aalis siya, pupunta siya sa labas ng teritoryo ng Pilipinas. O pupunta siya sa West Philippine Sea. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority, pababa ang produksyon ng lapu-lapu, galunggong at dalawang klase ng sardinas sa mga probinsyang nakaharap sa West Philippine Sea sa mga nakaraang taon. Maki Pulido, GMA News.